O natin. Ayun. Nagtatamad ka dyan ha. Yung pala ikaw okay na. Tingnan natin. Sige, mahuhulog ka. Kung hindi mahulog. Kaya nagmamap siya. Okay Ayun bumalik siya. Nung mahuhulog na siya, bumalik siya. Ano? So, try natin. Kung madedetect niya ng ating bagong robot toy. Yun, nakuha na ang hair niya. Ayun. Hello again guys, welcome again sa aming YouTube channel, Ermendesiri TV. Maraming salamat po muli sa patuloy pagsuporta at pagtangkilik sa aming maliliit na YouTuber. Dahil po sa inyo, patuloy pong lumalaki ang ating channel at yun po yung utang na loob namin sa inyo mga subscriber natin na tumatangkilik sa amin. Ito po sila. So, eto naman po tayo upang magpakita ng isang gadgets na naman. So, eto, fresh na fresh po. Kabibili lang namin sa Aldi, isang gadgets na katulong sa paglilinis. So, tumatanda na tayo, nahihirapan tayo yumukod at ito ang kailangan natin. Isa siyang robot vacuum cleaner. Budget price siya kumpara doon sa mga branded na vacuum cleaner na robot. So, eto, mas mura. Pero obviously, yung kanyang capacity, same din. So, tingnan natin kung talaga same din ang kanyang capacity sa paglilinis at deep cleans ng ating floor. So, buksan na natin ito. Nag-sale siya kahapon at straight away, ubos agad siya. Apparently, 5 unit lang yung nasa store. So, check namin ngayon, wala na. Naubos na agad. So, yung mga branded nga pala, yung kanyang docking base station ay mas malaki siya. Eto, maliit lang. So, nandito ang ating user manual at guide. Set aside muna natin siya. So, sa package natin, meron tayo dito yung ating robot machine. Eto siya. Oops, ano na sa ilalim. So, ito yung mga connector niya para sa paglilinis. So, 4 siya. Ayun. Gulong pala yon. Nasa likod na nakakalang. Ayan. So, ito yung pang-map niya na adapter. Pantanggal natin ang dumi doon sa kapag nai-stack siguro to. At ito yung kanyang docking station siya. Hindi katulad yung mga branded, tulad na sabi ko, malaki siya. Ito, maliit lang. So, budget friendly. At hindi magkokos ng malaking space. Ito naman yung kanyang charger. At ang remote control niya. Ito ang ating remote control. Tingnan natin kung may kasama siyang battery. So usually walang kasamang battery. So, siguro ito may kasama dahil specialist ang battery nito. Wala din. Negative po tayo. Ang problema natin, paano natin matetesting ang kanyang remote dahil hindi ko alam kung may spare pa tayong battery. Dahil nagamit na natin doon sa in-unbox lang natin isang gadgets na ginamit natin dito sa ating bagong lounge. So, ito ay filter. O, kita naman siya. O. So, may extra filter siya. Ayan. Hihilahin lang. So, ito ang ay, may spare pala dito. O.
para sa map natin. So, ito ang ating laman ng ating robot. So, tingnan natin ang ilalim niya. Ayan. So, ito yung gulong niya. At ito naman yung gulong niya para sa maneuvering. So, ang capacity nito ay yung kanyang tank. Hindi mahugot. Yun. So, yung filter niya nandito. Ito yung sa water tank niya. So, apparently, ang capacity nito ay 250 mils para sa pagmamap. At ito naman, para sa pagbabacuum o pag-hover, ang capacity niya ay 400 ml. So, ito yung filter niya. Tingnan natin kung paano siya papalitan. Ayun. So, ayun. So, ito yung pamalit niya. May spare siyang isang filter. So, balik lang uli natin. So, kapag puno na to, o kaya ay nabarahan, ito lang natin. Hugutin lang natin dito siya. Ito naman, kapag ka mag-map, lagyan natin ng tubig. At ito ang gagamitin niya naman. So, automatic na siyang masesensor siya. So, balik lang natin siya. So, ito ang isang feature. So, ito nga pala, yung attachment ng ating brush dito. So, obviously, dahil apat to, dalawang kailangan natin. So, dalawang reserva din. So, ito, kiniklip lang yan siya. Oh. Yun, ganyan lang. Ito, ganun din, ha. Nothing special. So, ayan na. At ito ang ating power button. So, yung kanyang signal, Wi-Fi, para sa ating app. So, obviously, para makontrol natin ang remote ito sa ating phone, siguro, pwede rin ito. Kailangan natin ng apps. So, yung apps na kailangan natin dito, nandito siya. Tuya Smart. At infrared technology siya. So, tulad ng sinabi kanina, integrated sweeping, vacuuming, and mapping. So, ayan ang kanyang capacity. So, ang kaya nga pala nito, ang power nito ay 3 kPa or 3,000 pascals. Yung pressure niya na kaya niyang i-drive. So, apparently, yung kanyang battery, naglala siya in 1.5 hour. At, natuturuan to ng kanya, bumabalik daw siya sa kanyang docking station kapag kailangan na o lobat na siya o kung sa tao gutom na umuwi na. So, ganun lang ating comparison. So, testingin natin siya. So, ito, kailangan natin ng power station. At sasaksak natin siya. So, kuha lang tayo ng source. Meron tayong ongoing dito na power source. Ayan. So, ito, yung kanyang charging point. So, saksak lang natin sa ating power supply. Ayan na. So, power na siya. Ito yung magnetic point sa charging niya. Dito siya magsisit in. At yung gulong naman niya, dito siya pupunta. So, tanggalin muna natin itong ating protective layer na pin. Ang pinakang pin niya ay yung karton. Okay. So, yung charger natin,
hiramin muna natin tong battery natin dito. So, ito, nanghiram tayo ng battery ng ating charger. So, kabit natin yung ating map attachment. So, ito, yung dalawang yon, ano na natin dito. So, semicircle siya. Ayan. So, ganun lang kasimple. So, power button natin siya. Ayan. So, yung kanyang sensor. So, atin munang siyang ipakilala sa ating charger. Yun. I-charge siya. So, kanina, labis yung pagkaka-push natin, umatras siya. At yun pala yung tamang distance niya dun sa kanyang charging point. Ito, nag-install tayo ng Tuya app niya. So, meron dito, skip lang natin. Agree. So, kailangan natin, try muna natin ang as a guest. Muna natin ang guest. Continue. Add your first device. So, add, eto, RB7S. So, connecting na ang device natin. Ayan. Eto. So, device connected. Device added successfully. So, eto pala ang kanyang device name ay RB7S. So, room select. Add room. Two toys. Bedroom. Confirm. Add room. New lounge. Eto, confirm. So, yan lang muna for now. Confirm. And done. So, ayan. So, ang kanyang state ngayon ay charging siya. So, cleaning area, 0 pa, obviously, dahil nag-charges pa tayo. Cleaning time, wala pa rin. At resolve, electricity. So, 80% na pala ang kanyang charge nito. So, on natin. Ayun. Nagtatamad ka dyan, ha? Yung pala ikaw okay na. Tingnan natin. Sige, mahuhulog ka. Kung hindi mahulog. Kaya nagmamap siya. Okay Ayun bumalik siya. Nung mahuhulog na siya, bumalik siya. Ano? So, try natin. So, naglinis tayo kanina dito sa ating ginagawang DIY. So, try natin. May dust tayo dito. At may buhok din. So, ayan. Kung madedetect niya ng ating bagong robot toy. Yun, nakuha na ang hair niya. Ayun. Siya pala ay hindi nagfo-focus doon sa mismong lilinisin. So, umaalis uli siya at bumabalik siya. Hindi siya nag-i-stay doon sa isang place para accumulate lahat ng dumi. Nabuelo pa? So, mas na lang. So, parang... Ayun, nagpi-finishing na siya. Ayun, bumalik na siya dahil malinis na daw. So, apparently, linis nga pero may kaunti pa, Para sa floor. Pwede na. So,
Ito ay the best para sa laminate flooring o sa concrete floor. So, kung sa carpet, may hirapan to dahil 3,000 lang yung capacity ng power niya. So, yun ang kanyang disadvantage. At saka, ayan o, may tira pa rin siyang kaunti. Hindi talaga nalinis niya ng todo. Hindi natin nasusubukan yung mga branded, pero ito, yung cons na nakita natin dito. Hindi talaga linis na linis siya. Dahil sa power niya na limited lang, so sa mga carpet, lalo na yung makakapal, hindi siya kaya niyang tumagal. Dahil yung kanyang power ay not enough to thoroughly clean the carpet. So, balak pa naman natin maglagay ng carpet dito sa lounge natin. Yung pinakang carpet sa middle niya. So, titingnan natin siya in the near future. So, for the meantime, check natin siya. Yung ating robot. Ratong nilagay nating paninis. Tanggalin muna natin. Ito. Yun. Kimaw ang ating kamay. Ito. So, ayan ang nalinis niya. Ito yung buhok. Nakuha niya. Ito naman yung inilagay natin na dust. So, ito nung pinulot natin. Balik natin to. So, lagyan natin ng tubig. Tingnan natin kung paano naman magtrabaho yung map niya. Salinan siya natin ng tubig. So, 250 ml lang capacity niya. So, konti lang. Mga 100 ml yung lagay natin. So, takpan natin siya. At, lagay uli natin. Ito. Sum up natin. Ito, yung sa mapping niya. Ito, nagbuga na siya ng tubig. So, dito sa app natin, may nakalagay na fixed point cleaning. So, nag-off na siya. Ibig sabihin, nalinis niya na daw ito. So, nagpauli-uli siya dito. Dahil nandito yung ating charging station, hindi siya dito naglinis. Dito lang. Ayun, bumabalik na siya sa kanyang base. Ayun, tapos na daw ang duty niya. So, yung kanyang cleaning time ay 1 minute sa area na to. So, ito ay mga 0.75 square meter. Nalinis niya. So, ito, nasubukan natin. So, tulad na sa bigo kanina, kumpara doon sa mga branded. So, laban na itong ating ito na Aldi vacuum cleaner robot. So, sa price niya na, 70 pounds or 69.99 pounds, hindi na tayo lugi dito. So, isa na naman gadgets ang ating na-add sa ating list of new toys. So, ito, tingnan natin kung hanggang saan ang serbisyong magagawa ng ating bagong toy na to. So, isa na naman gadgets ang ating na-review at na-unbox sa araw na ito. So, para sa mas marami pang video ng ating DIY at cooking, patuloy po kami subaybayan sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. Thank you very much again and God bless. Bye-bye! Happy cleaning! Okay, ang duty ang ating robot cleaner.
Tumuta sa ilalim ng bed na mahirap nating abutin. Wait. Kaya na rin natutulak lagi pag higa.